Tila malalim ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nakabili ng Forbes property na konektado umano sa kanya. Bukod sa kabaro sa fraternity, kapwa may papel din umano sila sa tatlong kumpanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Property na iniuugnay kay former House Speaker Martin Romualdez, pumapalo raw sa 1 billion pesos ang presyo. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Nakatakdang imbitahan sa next hearing ng komite ang nakapag-acquire ng property na ito sa 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Yan ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation na ang major stockholder ay si Jose Raulito Paras. Dati na rin siyang may mataas na posisyon sa tatlong kumpanyang iniuugnay kay Romualdez at sila ay fraternity brothers. Gustong pagpaliwanagin ni Lacson si Paras sa kung paano nito na-acquire ang nasabing property sa kabila ng presyo nito. Posibleng imbitahan din si Romualdez. Pero hindi pwedeng puwersahin ang congressman sa pagdalo dahil sa interparliamentary courtesy o pagbibigay ng respeto na tradisyon sa Kongreso. Una nang lumitaw na pampronta raw ng purchase ng property si flood control figure Curly Discaya na mismong nagsabing si Romualdez daw ang bagong nakakuha ng property pero itinanggi ito ng kontratista. Sabi ni Lacson, hindi raw ito para sabihing sapat na ito para i-implicate si Romualdez sa investigasyon, kundi posibleng makapag-provide ito ng lead sa investigating agencies na kailangan ng mga ebidensya. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Romualdez tungkol dito. Bukod sa South Forbes property issue, kailangan pang mag-explain ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa mali-maling grid coordinates ng flood control projects. Mukhang kinakailangan kasing umulit ng ahensya sa pag-iimbestiga ng mga proyekto dahil nagmistulang guni-guni ang iilan, bunsod ng inaccurate coordinates. Dahilan ni Bonoan, galing daw ang mga record sa opisina ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pa ang initial coordinates ng mga proyekto sa actual site. Ang coordinates na pinrovide sa flood control projects ay ginamit sa sumbong sa Pangulo website. Sabi ni Lacson, 86% sa mga proyekto ay may mali-maling coordinates at nangangamba siyang posibleng gamitin itong dahilan para questionin ang credibility ng nasabing website. Sakaling maging evasive o hindi makipag-cooperate si Bonoan sa investigasyon, posible siyang makontempt at kalaunay ipaaresto ng Senado. Una nang sinabi ni Bonoan na handa siyang sumipot ulit sa susunod na Blue Ribbon hearing. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.